Magandang araw, ako po si Christian Esguerra and here are my 5 takeaways mula po dun sa Day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago pong lahat, make sure lang po na maayos po yung placement ng screen kung saan po kayo nanonood itong video na ito dahil baka po masyado mataas, masyado pong inconvenient, masyado pong awkward yung placement, baka po kayo magkaroon ng stiff neck. Worried po tayo sa inyo. Kaka-stiff neck na po ako watching this. And it really doesn't look nice that I'm slouched there looking this way. So, Okay, takeaway number 1. Dito po sa Day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinag-usapan po, kinwestiyon at sinubukang tibagin yung credibility ng kauna-unahang witness ng prosecution at yun po ay yung si NBI Senior Agent Calilong. Siya po kasi yung nag-record ng video ni Vice President Sara Duterte kung saan nagbanta yung Vice Presidente sa buhay ng Presidente, ng First Lady at saka ng House Speaker. Okay, siya po yung nag-discuss tungkol po sa authenticity ng video na yun. Alam po natin na normal naman po sa ganitong proceedings na questionin yung credibility ng witness. At ang presentation po dito sa witness na ito ay isang competent witness at siya na po yung nagsabi. And, pero medyo nalilito lang po tayo, no? Kahit kasama po tayo sa proseso ng ganito mga trial, for instance, ano ba talagang gustong tumbukin ng defense panel? Can I question ba nila yung credibility o yung authenticity ng mismong video? And ultimately, ang tanong lang naman dito, yung Vice Presidente po ba ay nasa video? At siya po ba ay nagbitaw ng mga katagana iyon? At yung next question, did they constitute grave threats? Kung pag-uusapan po natin yung isang criminal case. At yung susunod na tanong, yun po bang mga pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, yun po ba ay isang impeachable offense? Yun po yung mga pinag-uusapan natin dito. Kaya, ang sa akin, mga napakahaba po ng oras na iginugol para doon po sa diskusyon, doon sa kredibilidad itong witness na ito. When we all know naman na the Vice President, she was the one who was speaking in those videos at siya po pinagbanta laban sa Presidente, sa First Lady, at saka sa dating House Speaker. Yun lang po yun. Takeaway number 2. Alam niyo, sa dami ng mga question tungkol dun sa credibility ng NBA witness at saka doon sa authenticity ng video, very interesting po yung pahayag ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mark Binluan toward the end of Day 3 of the impeachment trial. Bakit kanyo? Dito, yun na-justify nila yung mga pagbabantang binitawan ng Vice Presidente. They were not exactly disputing that these words were said and said by the Vice President. Ang contention nila was, these statements did not constitute an impeachable offense. Yun po yung kanilang argument. But by making these statements, ina-acknowledge nila na mismong si Vice President Sara Duterte talaga yung mga nagsabi noon. At siya po yung nasa video. And these words had actually been said. So medyo contradictory po doon sa unang tact, which was to question the credibility of the witness as well as the authenticity of the videos. Okay, doon pa rin po tayo sa statement ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Panoorin niyo po ito. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant. Alam niyo, this is classic gaslighting typical of the Duterte camp. Bakit kanyo? Doon po sa mga tao nakapanood ng mga videos na iyon, maliwanag po sa ating lahat. Nag-issue po ng malinaw na threat yung Vice Presidente laban sa Presidente, sa First Lady at saka sa Noy House Speaker. Napakalinaw po. Siya po mismo yung nagsabi, may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. so ano yung sinasabi ng kanyang abogado na those statements were taken out of their proper context. Ano po ba yung proper context nun? Isa pa po, sinasabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte, media lang naman ibang tao lang naman yung nagsabi na kumontak ng assassin yung Vice Presidente. Teka muna, di ba sinabi ng Vice Presidente, kumontak na raw siya ng tao na papatay kung sakali merong mangyari sa kanya at pumayag raw yung tao na yan. Ano ba tao doon sa ganong klaseng tao na pumayag na pumatay base sa ganong arrangement? Hindi po ba assassin? Okay, pag-usapan po natin yung sinasabi ng defense panel na context
kung bakit nasabi ng Vice President yung mga ganong kataga. Panoorin niyo po ito. And while her response was unconventional, it was justified. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. So wala pong pagdideny na nag-issue po ng threat yung Vice President ng paulit-ulit. Ang pinapaliwanag po dito ng kanyang abogado, justified daw yon given the circumstances. Teka muna. Unang-una, let's talk about the circumstances. Gaano ba katotoo na meron talagang threat sa buhay ng Vice President at ang kanyang pamilya? Hindi kaya gawa-gawa lang ito ng Vice Presidente. O baka naman imagine threat. Kasi mahirap paniwalaan yung mga ganyang kataga dahil kilala naman po itong mga Duterte sa paghahapi rin ng mga kwento para gamiting justification sa mga ilang aksyon na ginagawa nila later on. Sabi ng abogado ng Vice President, the response was unconventional but justified. Unconventional? Alam niyo, more than unconventional, ang term po ron, at the very least, unbecoming of a Vice President. Alam niyo po, dapat we hold our public officials to a much higher standards. Kaya nga po sila nandiyan sa ganyang pwesto. At ang pinag-uusapan po natin dito, yung ikalawang pinakamataas na halal na opisyal ng ating bansa. Ano pong ibig sabihin? No? Ano po yung reflection? How do those actions reflect on the office of the Vice President? Tama po ba na magkaroon ka ng isang ganong klaseng opisyal na walang pakundangan pagdating sa pagmumura, sa pagbabanta? Alam po natin, nanuntok po yun ng sheriff. Diba napakabutangera po eh. Napakasimple ng tanong. Are these the characteristics? Is this the behavior that should be exhibited by someone who holds the second highest elective office in our country? The answer, of course, is a resounding no. Hindi po yan ang tamang asta ng isang vice-presidente. Period. Tapos pag-usapan po natin itong Oplan Romanov. In the first place, totoo kaya na meron talagang Oplan Romanov? O baka namang katang-isip lang ito ng mga Duterte? Correct me if I'm wrong, pero hindi ko po ito nadidinig sa ibang mga sektor, sa ibang mga chatter. Una ko nadinig ito nung binitawan itong salita na ito ng isa sa mga kapatid ni Vice President Sara Duterte. Hindi kaya ginagamit lang nila itong imagined threat na ito that they dubbed as Oplan Romanov to justify the threats that they have been doing or the actions that they have been taking against the administration. Yung kasama nila dati sa Uniteam, hindi po ba? And of course, isipin yung mabuti, kung meron talagang banta sa buhay ng Vice Presidente, ano ba yung tamang recourse? Ano ba yung tamang response? Dapat ba magsalita ka sa isang online press conference at magmumura at magbanta sa buhay ng Presidente, First Lady, at saka nung House Speaker? O hindi ba dapat dumaan ka sa proseso? Dahil siya mismo, di ba, madalas siyang sasabi na importante ang rule of law. Importante ang accountability. Bakit hindi siya dumaan o pumunta doon sa kinauukulan para talagang mabusisi at maimbestigahan itong sinasabi niyang threat na ito? Eto pa, ilang daan nga uli yung mga bodyguards ng Vice President? Hindi po kakaunti, di ba? Okay. Takeaway number 5. Alam niyo, one of the highlights ng Day 3 na impeachment trial itong si Vice President Sara Duterte ay yung pagtayo at pagtindig ng ating si Idol Senator Robin Hood Padilla. Dahil bago po i-dismiss bilang witness itong si NBI agent Calilong, talagang tumayo po yung Idol Robin natin, yung senador na number 1 po sa puso natin, at hiningi yung credentials itong very first witness ng prosecution. Yun nga lang, Idol Robin, mukhang hindi po kayo nakikinig doon po sa trial mismo. Dahil simula pa lang po, nailatag na yung credentials nitong NBI agent na ito. Buti na nga lang, medyo mabait yung presiding officer, Senator Chis Escudero, at pinayagan pa rin yung witness na ibahagi muli yung kanyang credentials kahit nasabi na. Sa classroom may tawag dyan no? Not listening. At actually, bilang isang guro din, nakaka-bad trip, nakakapundi pag mayroong mga ganyang estudyante. Yung kakasabi mo lang,
tatanungin pa. Yung mismong sinabi mo, paulit-ulit. What more kung pinag-uusapan po natin dito ay isang senator judge. Okay? Of course, panoorin niyo po itong exchange na ito. Yung original po na kopya, kung sino po yung nag-record, wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes sir, ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako sir, ako po yung nag-execute sir. Hindi po yung mismong tao? Yes po, ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS sir. Hindi po yung mismong tao. Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit. Yes, Your Honor. Pero meron po kayong ng pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po? Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Okay. Yun lamang po. Maraming salamat po. Kung mukha pong na-confuse yung witness dito po sa tanong ni Senator Robin Hood Padilla, yun po ay dahil confusing yung tanong at mukhang yung mismo nagtatanong ay confused. Hindi niya alam kung ano yung kanyang itatanong, kung ano yung kanyang gustong tumbukin. So, isa po itong leksyon sa ating po mga senator judges na mataas po kasi dapat ang expectation sa inyo dahil kayo po yung senador at sa isang impeachment trial, kayo po yung tumatayo bilang mga huwes. Nakarobe nga po kayo, hindi po ba? So, kailangan po merong dedikasyon, merong commitment na gawin nyo na maayos yung trabaho ninyo. At napaka-basic po doon ay yung pag-aaral, yung pagre-review, at yung pakikinig sa mismong trial para hindi po tayo basta-basta bibo lang. Dapat masustansya po yung ating mga tinatanong. Again, ako po si Christian Esguerra and these have been my 5 takeaways from Day 3 of the Sara Duterte impeachment trial. So help me God.